We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amale mayap agat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility kagabi ang Super Typhoon Goring ayon sa Pag-asa. Pero may papalit naman na isa pang bagyo. Ang update sa report. Nakalabas na ang bagyong Goring pero sumunod naman dito ang pag-iral ng bagyong Hana. Huling namataan ng Tropical Storm Hana sa layong 1,160 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas na hangin na 110 kilometers per hour at pagbugso naabot sa 135 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, mananatiling malayo sa bansa ang bagyong Hana at hindi inaasahang magla-landfall. Posible rin itong lumabas ng par bukas. Walang itinaas sa wind signal pero kasabay nito ang paghatak pa rin ng dating bagyong Goring sa habagat. Bahagyaring pinapalakas ng bagyong Hana ang habagat. Ang hanging habagat o trough o extension ng dating bagyong Goring na nasa labas ng par ang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, uulanin pa rin ang ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, kabilang ang Cagayan Valley, Ilocos Region, Nueva Ecija at Pampanga. May heavy to intense rains pa rin kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Posible ring ulanin ang iba pang bahagi ng bansa, kabilang na ang Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Chris Zuniga, 1 North Central Luzon. Dahil sa nararanasang ulan, naka-blue alert status ang Dagupan CDRRMO. Tutukan sa report ni Claire Lacanilaw. Binabaha ang ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City dahil sa nararanasang high tide na sinabayan pa ng ulan. Apektado ang mga motorista, ang ilang estudyante, napilitan ng magtanggal ng sapatos dahil hindi maiwasang lumusong sa baha. Pahirapan naman ang ilang mga magulang sa paghatid sundo ng kanilang anak sa eskwelahan. Siyempre kasi baha dito talaga. Kaya lang dito sa sa grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, ano naman sila dito? Safety naman sila dito sa atin. Siyempre mahirap din kasi pag uuwi sa bahay tapos babalik na naman dito, whole day na yung pasok nila. Ayon sa CDRRMO, nasa blue alert status pa rin ang tanggapan. Patuloy ang monitoring ng CDRRMO sa mga barangay na apektado ng pagbaha. Yung possible reason kung bakit tayo naulan is pag-inatak pa rin niya yung hanging habagat. Tapos ito, kaya nakakaranas tayo ng light to moderate rain, tapos kuminsan on and off po siya. And another factor din is yung pagtaas din ng tide level natin tuwing umaga. Pero ito naman, itong tide level naman natin, after naman ng 2 or 3 hours, bigla naman na bumababa naman siya. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. 20 pamilya ang kinakailangang ilikas matapos na bahain ang 3 barangay sa San Ildefonso, Ilocos Sur. Para sa detalye, may live report si Ivy Hernando. Ivy? Chris, kulang daw ang araw o linggo bago humupa ang baha, lalo na't patuloy pa rin ang nararanasang ulan dito sa Ilocos Sur. Kaya hindi rin maisip ng mga residente kung kailan sila makababalik sa kanilang mga tahanan. Dahil sa pagulan, tumaas ang antas ng tubig sa mga ilog at sapa. Dumagdag pa ang mga naipong tubig sa mga bukirin na siya ngayong nagpapabaha sa maraming kabahayan sa San Ildefonso, Ilocos Sur, kabilang ang barangay Sagsagat, Iboy at Busiing Norte. Ang pamilya ni Diana lumikas na sa barangay hall
Abot hanggang tuhod daw ang baha sa kanilang bahay. Mahirap po kasi hindi makakilos ng maayos, tapos natatakot din kami sa mga posibleng sakit na maano namin sa mga baha, ganun po. Sa mas mababang bahay, abot hanggang bewang ang baha. Ang kawalan raw ng kanal o imburnal ang dahilan sa naipong baha, kaya nagmistulang spillway ang kanilang kalsada. Mula Bagyong Egay, hindi para humuhupa ang baha rito ayon sa mga residente. Ngayon sinundan pa ng Bagyong Goring, kaya posible raw na aabutin pa ng ilang buwan bago tuluyang humupa ang baha. Yun nga, mula nung ito, natapos na yung kalsada. Ito naman, gumanda yung kalsada pero yung mga residential namin, yun na ang nasira. Kung pwede lang po, pakibalik lang po yung tinabunan nilang drainage doon. Tapos dagdagan na rin po ng kanal dito sa tabing kalsada. Nasa 20 pamilya na ang inilikas. Based sa report po, may mga outside evacuation center po. Bali, nasa kamag-anak, nasa kapitbahay. So far okay naman sila. May nabigay naman na food packs at magbibigay pa kami. Ayon sa MSWD, nahatiran na ng tulong ang mga apektadong residente. Chris, paliwanag ng LGU, mga relief items pa lamang mula sa Bagyong Egay ang kanilang ipinamamahagi. Naabutan na raw kasi ito ng sumunod na Bagyong Goring, kaya naman patuloy pa rin ang kanilang pamamahagi sa mga apektadong residente. Chris? Maraming salamat at ingat kayo, Ivy Hernando. Ilang probinsya sa North Central Luzon ang nagsuspindi ng klase dahil sa masamang panahon. Narito ang report. Dahil sa nararanasang sama ng panahon, nagsuspende ng klase ang ilang paaralan sa Hilaga at Gitnang Luzon, kabilang ang 3 bayan sa Cagayan, 2 probinsya at 3 lungsod sa Central Luzon, 2 probinsya at 1 lungsod sa Cordillera. Suspendido rin ang klase sa buong Ilocos Norte, ilang bayan sa La Union at ilang bayan sa Pangasinan. 6 na araw nang nawawala sa laot ang 2 mangingisda mula sa Dingalan, Aurora. Nakilala ang mga mangingisda na sina Carlito Peña at Christopher Romero, parehong taga-barangay Paltik. Patuloy ang search and rescue operation ng otoridad sa dalawa. Patuloy ang monitoring ng PDRRMO sa epekto ng nagdaang Bagyong Goring at Habagat sa Abra. Sa pinakahuling tala, aabot sa 264 na pamilya o katumbas ng 1,120 na individual ang apektado ng bagyo. Samantala, nasira ang approach ng San Antonio Bridge, kaya pinag-iingat ang mga dumaraan dito. Tumaas din ang antas ng tubig sa Abra River. Unti-unti nang humuhupa ang baha sa mga probinsya ng Apayao at Kalinga ayon sa monitoring ng Office of the Civil Defense Cordillera. Nakabalik na rin sa kanilang mga bahay ang mga inilikas na residente. Samantala, ilang kalsada sa Cordillera ang hindi pa rin madaanan, kabilang ang Abra Ilocos Norte, Abra Kalinga Road, Quezon Road at Baguio Bontoc Road. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Natuklap ang bubong ng 4 na bahay sa pananalasan ng Buhawi sa San Vicente, Ilocos Sur. Tinutukan niya ni Ivy Hernando. Pasado 2:00 kahapon, August 30, namataan ang malaking buhawi sa bahagi ng Ilocos Sur. Sa video nakuha ni JC Ancheta, kita ang maitim na ulap at nabuong buhawi. Sa video naman na ito sa San Ildefonso, kitang-kita ang lakas ng hangin. Agad na inilipat ng mga tao ang kanilang mga motorsiklo. Naglipara ng mga gamit sa kainang ito sa ilang segundo lang na pagdaan ng buhawi. Tinamaan ng buhawi ang ilang bahay sa Barangay Lubong, San Vicente. Bigla na lang mayroon akong narinig na tumutunog na parang nagre-ring. Tapos, saglit lang, nandito na yung buhawi.
Nagbagsakan ang mga puno sa San Ildefonso. Inangat din ng buhawi ang bubong ng bahay ni Nanay Esperanza, kaya diretso na ang ulan sa kanilang kusina. Hindi pa raw sila nakababangon sa epekto ng bagyong Egay. Tapos pagdating namin dito sa bahay, ma'am, after 15 or 20 minutes siguro, andun na ma'am sa may bukid. Andun na ma'am, nakita na namin doon. May umuugong na malakas na ugong, ganun. Ma'am, dito kami sumilong sa silong ng lababo, tapos sila kayo naman dito. Pagkatapos namin nakaupo ma'am na ganun, bumagsak na yung bubedad. Ang katabing bahay, natuklap ang buong bubong. Sa kabuuan, 3 bahay ang nasira ayon sa MDRRMO. Based sa reports, nanggaling siya ng San Vicente, papunta dito sa Busiing Norte, papasok ng Donggalo, tapos dito sa Poblacion East and Gumugong. So there were 4 barangays na affected. Pondo ang LGU namin para sa mga ganong affected na families. May financial assistance po kami binibigay. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng enrollees sa Dagupan City National High School. Narito ang report. Hindi mahanap ni Melody ang pangalan ng kanyang anak sa nakapaskil na class list sa open gym ng Dagupan City National High School, kaya nagtanong na lamang siya sa mga guro sa enrollment booth. Para po mahanap yung pangalan niya. Parang ngayon hindi namin mahanap yung pangalan niya, kaya sinamahan po siya. Pero paliwanag ng pamunuan ng paaralan, posibleng una nang naipaskil ang class list bago pa magpa-enroll ang learner. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng enrollees sa paaralan. Bigong makamit ang 7,555 enrollees noong nakarang school year sa unang araw ng pasukan. May itinalagang enrollment booth sa open gym pero magtatagal na lamang ito bukas. Pwede pa rin namang mag-enroll pero makipag-ugnayan na lamang sa paaralan kaugnay dito. Mga 500 siguro expected na babalik pa for the entire week na opening week natin. Sa ngayon, kulang pa ng 50 classroom ang paaralan, kaya nagpapatupad ng shifting of class. 6 o'clock a.m. hanggang 11:40 a.m. ang morning shift, 12 noon hanggang 5:40 p.m. naman ang afternoon shift. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Nagsasagawa ng clearing operation sa mga gumuhong lupa sa Cagayan. May report si Russell Simorio. Tumulong na mga pulis sa clearing operation sa nangyaring landslide sa barangay Patagilig, Peña Blanca, Cagayan. Tinanggal ang malalaking tipak ng bato na humambalang sa kalsada. Nagsagawa rin ng flashing para maalis ang makapal na putik. Ayon sa PDRRMO, may mga naitalaring landslide sa mga bayan ng Rizal, Gataran at Pamplona. Wala namang nasaktan sa nangyaring mga landslide. Saturated na yung soil natin kasi sunod na ilang araw din ang pag-uulan, moderate to heavy rain. Nagkaroon tayo ng soil erosion. Sa Solana, matinding kalbaryo sa mga motorista ang iniwan ng bagyong Guring. Nasira ang bahagi ng tulay sa barangay Karilukod. Nananatili ring malakas ang ragasan ng tubig. Nawas out yung dulo sa banderon dahil dun sa sa tubig. Rumagasa malakas Hanggang doon sa may mga bahay doon sa banderon. Ay nung isang araw, pupunta kami, nawas out na yan. Tinabunan ng lupang nasirang bahagi ng tulay para may madaanan ang mga motorista sa barangay Kalilawan. Pilit isinasalba ng ilang magsasaka ang mga aning palay na nalubog sa baha. Posibleng mabulok ang mga ani kung hindi matuyo sa lalong madaling panahon. Yung kwento na iba, dapat 2 hektarya, hindi pa ma-repair. Pina-repair namin kapon, tatapon naman, basa. Dapat matuyo yung kwan. Yung kwan niya, diameter niya. Samantala, ayon sa PDRRMO, possible sa mga motorista ang maraming kalsada at tulay sa probinsya sa paghupa ng baha. Lahat ng waterways natin ay receding na, pababa na lahat ng mga tubig. That became his basis on lifting the suspension of the classes. Pero nananatiling suspindido ang klase sa lahat ng antas ng Apari, Bugay at Claveria dahil sa mga nasirang silid-aralan. Mula sa lalawigan ng Cagayan, kasama si Henry Dominsil, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Nagsisimula ng mag-ani ng palay ang ilang magsasaka sa Bangaldan, Pangasinan sa gitna ng pag-ulan. Nagbabalik sa report si Russell Simorio.
nagsimula ng mag-ani ng palay ang magsasakang si Mang Mario mula sa barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan sa gitna ng pag-ulan na dala ng bagyong Guring. Gumamit siya ng harvesting machine para mabilis ang pag-ani sa mahigit 1 hektaryang palayan. Balik yung gastos sa akin. Yan o, makaking kami managyan. Presyon, mabli. Ito, nampanik la. Pabor sa mga magsasaka ang mataas na presyuhan ng palay para makabawi sa mataas din na farm inputs. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, pumalo na sa 28 pesos per kilo ang buying price ng palay. Pag mayroon kang ibibenta na mahal, makakabawi ka sa gastos. Siyempre, mahal ang kuha nila, mahal ang abono, mahal pati yung pagtatanim. Ayon sa SINAG, mararamdaman ang pagtaas ng volume ng bigas sa bare months. Mula Setyembre hanggang Oktubre kasi ang anihan ng palay ng mga probinsya na top producer ng bigas sa Luzon. We expect na yung price will be lower than itong cropping season, so yung bigas medyo baba ng konti. Yun ang nakikita natin. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilang paaralan sa Solsona, Ilocos Norte napinsala dahil sa bagyo. Narito ang report. Binaha ang Darasdas Elementary School sa Solsona, Ilocos Norte dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo. Umapaw kasi ang ilog sa walang humpay na pag-ulan. Dahil sa lakas ng ragasan ng tubig, nasira ang bagong gawang kalsada na nagdurugtong sa barangay Agitap, Nalasin. Nagtulong-tulong ang mga residente sa paglalagay ng pansamantalang tawiran. Dahil sa pag-apaw ng ilog sa Lawag City, nasira ang dike at gumuho ang waiting shed sa barangay Gabo Norte. Inilikas ng ilang residente ang kanilang mga gamit dahil sa pangambang lumawak ang sira ng dike. Nagsagawa na ng inspeksyon ang ilang opisyal ng gobyerno. Sinabihan ko po sa DPWH, nagpapasalamat din ako sa kanila. Nakahanap kami ng 50 million pesos. Lagay ng flood control mismo na 288 meters dito. Binaha rin ang 5 barangay sa Paway, Ilocos Norte dahil sa pag-ulan. 5 pamilya o katumbas ng 15 individual ang inilikas. Ekta-ektaryang palayan ang nalubog sa baha matapos umapaw ang ilog. Paway is the catch basin tuwing may mga malakas na ulan. Pero ngayong Typhoon Goring may mga barangay na naman na underwater sa amin. Nangangamba rin ang ilang magsasaka sa Bacara, Ilocos Norte na wala na silang aanihin dahil sa 2 beses nang nalubog sa baha ang kanilang pananim na palay. Nasa flowering stage na raw ang mga pananim na palay ayon sa Municipal Agriculture Office. Yung talagang may pinsala yung nasa reproductive stage na at saka may mga natabunan, may mga nalubog, yun ang tinitingnan natin, i-assess kung talagang magkano, kung ilang hektarya ang apektado dito. Breves Bulsaw, One North Central Luzon. Samantala, presyo at supply ng gulay na nagmumula sa Region 1 hindi raw maapektuhan sa kabila ng kalamidad ayon sa SINAG. Sundan sa report. Hindi umano maapektuhan ang supply at presyo ng mga gulay na nagmumula sa Rehiyon 1. Ito'y sa kabila ng nararanasang kalamidad ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Doble nang ibinaba ng presyo ng karamihan sa lowland vegetables matapos ang pananalasa ng bagyong Egay. Yung bagyo is nasa Region 2. Yung Region 1 naman, hindi masyadong apektado at saka other region. Kasi yung Southern Luzon and Pangasinan ang nagproduce ng mas malaking gulay.
Pero pinangangambahan naman ng mga tendera sa Malimgas Public Market sa Dagupan City na baka tumaas ang presyo ng gulay mula Benguet dahil na rin sa problema sa kalsada dahil sa mga pag-ulan. Kaya tumaas na naman ng gulay, bumaba na magtaas ng uli. Malamang bibili. Bagamat sa ngayon, bumaba ang presyo ng Highland vegetables. Tumaas naman ang presyo ng bangus sa Magsaysay Fish Market. Mahigit 20 pesos ang itinaas ng presyo ng isda per kilo. Tumaas din ang presyo ng karamihan sa isdang dagat dahil hindi makapalaot ang mga mangingisda bunsod ng sama ng panahon. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Maaliwalas na ang panahon sa Batanes pero hindi pa rin pinapayagan ang mga mangingisdang pumalaot dahil nananatili pa rin na nakataas ang gale warning. Sa inisyal na datos, walang naitalang malaking pinsala ang mga nagdaang bagyo sa probinsya. Naibalik na rin ang supply ng kuryente sa mga bayan. Pero nananatiling 16 hours rotation ang supply ng kuryente sa isla ng Itbayat. Nawalan din ang internet connection sa ilang bahagi ng probinsya habang bumalik na sa kanilang mga bahay ang mga evacuee. Mga minor landslides natin na-clear na po. Wala na pong problema sa mga roads and bridges natin. Sa ibang balita, nagpakitang gilas naman sa pagsasayaw ang tatlong lola mula sa Calasiao, Pangasinan. Tunghayan sa report. Ang mga lola nyo, full energy sa pag-indak at hataw sa pagsayaw. Kilalanin ang tatlong old but gold na mga dancing lola na sina Flora Dumalanta, 77 anyos, Consuelo Villa, 70 anyos, at Belen Lopez, 58 anyos mula Barangay Nagsaing, Calasiao, Pangasinan. Ang pagsasayaw ang nakahiligang gawin ng magkakaibigan na bahagi umano ng kanilang daily exercise. Kailangan namin exercise, lalo na itong mga seniors, para lumuwag yung mga joints. Sinasabayan namin kunting lifestyle sa pagkain, sa mga na hindi pwede para humaba ang aming buhay, abutin namin ang sintinyal. Para sa kanila, ang pagsasayaw ang kanilang paraan para maging malakas ang pangangatawan, maging ang pagiging young at heart. Dahil sa pagsayaw, ito na rin ang nagsisilbing bonding ng magkakaibigan. Sila umanong nangunguna sa barangay para sa pagsayaw ng Zumba. Ako, diabetic. Nung sumba ko ng Zumba, bumababa yung sugar ko. Tapos, healthy ang katawan pag nagsusumba ka. Basta sama-sama kami palagi. Basta may chat, tara na! Oo, ganun. Para sa mga tulad nilang oldies but goodies, it's never too late to enjoy life to the fullest. Kayain nyo kami para itong mga buto-buto sa tuhod. Kahit na hindi nyo na maigalaw, ganyan-ganyan nyo lang. Konti-konti. Huwag masyadong sumabay sa mga bata pa. Baka magkalasog-lasog ang ating mga buto-buto. Kaya kunting galaw-galaw nga para hindi madaling pumanaw. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.